Balikan na natin, ang tools and equipment business na ngayon ay pinapatakbo ng second generation ng pamilya Tan. Tara, panoorin natin yan dito sa Negosyo Tayo. Actually, ako po ay second generation na. Yung company ay tinatagpo ng aking ama na si Johnson Sitan taong 1983. Ito po yung pinili niyang negosyo kasi ang point po niya, ang tools po kahit anong gawin natin, hindi po siya nalalaos. Kailangan po ito ng tao sa pang-araw-araw nilang buhay, sa paggawa sa bahay, pagtayo sa construction, kailangan po ito. Kaya ito po ang napili niyang klase ng negosyo. Dream job ko talaga architect. Sa Chinese culture, pinagpapatuloy po natin yung pinaghirapan ng ating mga magulang. Pero bata pa lang ako, high school pa lang, nag-aaral pa lang ako nung college, at least thrice or twice a week, natulong na po ako sa negosyo ng tatay ko. Ang pinaka number one na kailangan mo mag-adjust o matutunan is paano mag-handle ng empleyado. So para sa akin, ito po yung kailangan natin matutunan. After matutunan natin ang produkto, after matutunan yung ibang bagay ng aspeto ng kumpanya, ito po yung pinaka-challenging part kung paano mo i-manage yung mga employees ng kumpanya, yung mga katuwang ng kumpanya. Dati kasi iba ang sistema ng negosyo, bodega, tapos meron kang tawag dito, more on ahente, iikot. That's it. So ngayon, nung time ko, I have to change a lot. No? Number one, yung showroom. Tapos nag-introduce tayo ng marketing para paano ipapakilala yung produkto sa market. Hindi lang siya basta sales. Siyempre, pagpasok ng 2010, nag-start na po yung pagbabago ng teknolohiya. Nagkaroon tayo ng mga websites, nagkaroon tayo ng mga online stores. Marami namang aspect yun eh. Maraming dahilan kung bakit kailangan negosyo. No? So, tayo, isa sa reason natin, siyempre, gusto natin makapagbigay ng magandang buhay sa pamilya natin. Diba? Yun naman ang number one eh. Hindi naman para sa sarili mo lang, kumbaga para sa lahat na nakapaligid sa'yo, mga mahal mo sa buhay. Sila yung nagsisilbing inspirasyon mo para gusto mo silang, kunyari, mabibili mo ng yung mga gusto nila o gusto mong mapag-aral sa magandang eskwelahan, gusto mong makapag-abroad or everything. Siyempre, pag may negosyo ka, mas medyo malapit-lapit mong magawa itong mga ganitong klaseng pamumuhay or lifestyle. Ang isang number one na tinuturo lagi sa akin, lalo ng aking ama, as ang pagiging honest. No? So, importante po na, sabi niya nga, lahat ng employee nag-a-apply sa amin, ang unang tanong, anong ibig sabihin ng honesty is the best policy? So, sa lahat ng bagay, kailangan po natin maging tapat sa ating kasama sa trabaho, sa ating kumpanya, sa ating kapamilya, kaibigan. Pangalawa po, yung pagiging masipag. Diba? Hindi po tayo, sinanay po kasi kami noon na parang kailangan hindi pwede yung lahat instant. Kailangan hard work. Kung ano yung mga trabahong kayang tapusin na kaagad, tapusin na, huwag na ipagpabukas. At syempre, huling-huli yung diskarte. So, yung pagiging madiskarte sa negosyo, sa pagpapasilimuha sa tao, kung paano ka makikisama, yung mga ganyan po.